again mga ka-faceless ones. So pangilang recording ko na to just to share with you kasi lagi na lang nagloloko ang aking mga gamit sa ngayon. So pasok lang para sa episode na to. So isa na naman po itong episode para sa pinilakang tabing. And ang pinilakang tabing ay usapin-ingil sa iba't ibang palabas, mapabago man or luma. Yung mga palabas na base sa saliksik namin ay nililook forward ng mga kapwa-ones natin. And isang buwan ang nakalipas, kasama ang isa pa nating host na si Daki ay gumawa tayo ng konting review bago panoorin yung palabas, no? So hanggang sa ngayon na wala kami talagang matinong oras, hindi pa natin nabibigyan ng closure ang episode nito. Kaya ngayon, bigyan na natin siya ng closure. Yes. Sa buhay kailangan bibigyan natin ng closure yung mga bagay-bagay. Kung hindi magiging malinaw, magwa-wonder pa tayo kung anong nangyari. Is it you? Is it me? Ako ba? So, balik tayo. So, ang pag-uusapan ulit natin ngayon ay yun nga, pinanood natin. Kasi napanood na natin this time. So, okay na siya. Pwede na natin himayin at saka i-judge. Mag-isa lang ako today. So, syempre, yung a bit of disclaimer, yung opinion or masasabi ko dito, syempre, para sa akin lang. Tapos, definitely, pasensya na ang pangit ng audio or mic natin today. Pero again, gusto ko maituwid kasi ang dami kong gustong mga sabihin or mga bagay na gusto sabihin sa inyo guys. So, kahit na one-sided ang conversation natin palagi, I'm happy that nakakapag-share ako ng mga importanteng bagay na nakukuha ko. Tapos, before anything else, for comment suggestions or any kahit ano na gusto nyo sabihin sa amin, mga topics na gusto nyo pag-usapan namin or suggestions para mas mapaganda pa yung channel, mag-email lang kayo sa amin sa facelessones@gmail.com. So again, we don't have that much free time. Wala tayong ganong kahabang libreng oras, pero trinay ko talaga isingit kasi gusto ko na kayong makausap muli. Okay, so Avatar, again, para may closure tayo. So, syempre, tinapos ko siya. Tapos, trinay kong ulitin pati yung season 1 ng anime. So, madaming inconsistencies talaga akong nakita dun sa the way that the story unfold kumpara dun sa the way that the story is. Syempre, gumawa ako ng listahan ko, no? Pero, tumigil na ako kasi pagdating sa episode 3 kasi ang dami talagang kakaiba eh. Pero, kunyari, sa episode 1, kasi originally parang hindi binigyan ng background story yung air nomads dun sa original na anime, no? Parang pag onset ng storyline, gumising si Aang, parang mas nag-start pa nga yun dun sa part na nakalimutan ko yung pangalan nila. Ayun, bali mas more on dun sa Katara at saka kay Sokka na region na sila. Parang nasa water ano ba yun? Southern ba yun? Or northern region ng southern region ng basta tribe yun. Parang nahiwalay na tribe ng waterbender clan na nahiwalay dun sa pinakamalaking parang independent sila. Hindi naman totally independent, pero nakahiwalay kasi due to sa lugar. So, mas doon nag-start yung story. Yung siguro hindi ko na lang splok ng sobra kasi malamang mayroon pang hindi nakakapanood.
Pero yun, medyo iba yung may mga sceneries na iba talaga. Tapos may mga elemento para sa episode 2. Siguro meron kasing battle scene na medyo natanggal doon originally kasi naiba nga siya sa storyline, no? So, yung first 3 episode pa lang talagang napakarami ng pagkakaiba dun sa original na story na hindi talaga natin siya nakita pero nandoon siya. Yun, kasi gusto ko yung scene na yun kasi parang may scenario doon na nagpakita ng katapangan si Katara tsaka si Sokka. Si Sokka na characterized bilang isang medyo duwag na character. So, I think that's an important elemento na medyo natanggal dun sa ibang episode. Tapos, siguro ito medyo spoil, pero nasa anime lang naman kasi to. Yung part na naglaban si Aang at saka si Zuko, kung saan unang nagamit ni Aang yung water bending skill niya unconsciously. Oh, no, tapos parang nasapian na possess si Aang ng mga ancestors niyang avatar din yung katawan niya at nagamit niya yung water bending skill. Ano pa? Episode 3, yung discovery alam ko pumunta kasi sila, 'di ba? May episode din na spoiler na rin pala. Siyempre, bumalik sila sa pinagsimulan ng lahat ng bagay. Tapos yung parte na discover ni Sokka at Katara yung Far Nation ng umatake sa mga airbender. Siguro yung feeling kasi dun sa original na airbender, may pagka mas immature talaga yung character ni Aang as compared to dun sa version ni Aang dito sa Netflix version, no? So, yung part na yon, na-appreciate ko din yung efforts dun sa Netflix version kasi in reality, aware si Aang na matanda na siya. Pero parang hindi siya na ano dun sa personalidad na yon doon sa mismong palabas. Mas childish yung dating ngayon sa akin nung anime. Kasi mas pinoportray nila na bata yung nasa story, which is akma naman talaga. Yun yung part ng Netflix siguro na isa sa mga defining factor kung bakit masasabi mo talagang mas iba or kakaiba yung version niya. Kasi although andun yung childish part, meron ding maturity part agad si Aang. Kasi, well, gaya nga ng sabi natin, di ba? Ganun naman siguro talaga kahit adult tayo. Even if mature na tayo, may mga instances din na lumalabas yung mga pagiging isip bata natin. Lalong-lalo na dun sa mga bagay na attached tayo. Teka lang, nasan yung English-Filipino dictionary ko? Fond of. Hanapin natin yun. Kasi mas gusto natin maging mas Pilipino, by the way. Sa mga talagang ini-envision namin yung pero hirap na hirap din ako kasi syempre mas yung mas na talaga sa mga schools, yung kumaga yung language of instructions during my time of education is more on na talaga English, no? So, yun. Fond of. Okay, naayon, wala pala. Hirap mo maghanap ng wala talaga. So, ayun, meron. Gusto, hilig, yun pala. Yung mga bagay na hilig natin or gustong-gusto natin. Excuse me, ang simple lang pala ng Tagalog ng font. Okay, so, medyo mahaba na yung episode natin. Ayoko sana maging sobrang haba nito. Ano pa ba? Okay, so medyo iba, no? Kasi yung episode 3 na lang to. Ito lang yung mga nalista ko talaga.
By the way, yung sa episode 3, meron din namang backstory kay Monkey Gyatso. So, yun yung actual na name niya dun sa original na airbender. Si Gyatso is actually the greatest airbender na nagtuturo kay Aang dun sa anime. So, same din naman, 'di ba? Ganun din naman sa yung premise nung Netflix. Si Gyatso yung parang mentor ni Aang dun sa story. So, yeah. Tapos, yun lang naman. Siguro, sayang no, hindi ko alam kung nakita ko to dun sa bagong version ni Netflix. Pero merong kasi episode sa anime na merong kasi parang temple dun sa mismong sa mismong Airbender Nation, yung abandoned Airbender Nation. Meron silang parang mga nakahilera or nakaano na mga temple na may statue ng lahat ng Airbender na nagsushow pati nung cycle nung Avatar, no, na air and then water and then earth and fire. I think ito rin yung reason kung bakit dun sa story mismo is parang sublime way of saying na kasi ang mas naging malapit kay Aang ay water bender agad. So, air, water, earth, and fire. Yun din yung cycle kung paano niya matututunan i-master yung skills Magmumula muna siya sa air, which is the master naman na talaga ni Aang, and then water, and then earth and fire. Siguro doon na lang sa portion na yun kasi parang ang showcase kasi nila sa Netflix is Aang is aware na kaya niyang may possibility na aksidente niyang magamit yung lahat ng yan. Pero super takot na takot siya. Pero parang wala siyang training. Tapos, parang dun sa naintindihan ko sa story is hindi siya nag-training kasi tamad siya. Ganun kasi siguro talaga pag nasa harap mo na lahat ng kailangan mo, tamad-tamadang ka. Diba, no? Na hindi niya na inaral ng maigi yung iba pa. Parang nag-stop na siya dun sa pagiging master ng airbender kasi nga yun, medyo procrastination sa part ni Aang yun kasi nga baka iniisip niya na hindi, syempre yung responsibility ayaw kasing harapin ni Aang at that time. Ano pa ba? So, okay, tapos tumigil na kasi ako dun sa after ng episode 3 dun sa kaka-comment. Pinanood ko na lang siya. So, pero yeah, definitely maraming inconsistencies. So, don't expect na makikita nyo pa in reality yung original version. Tapos, last two things na importante para sa akin para maisip, especially para sa mga avid fan, no, is one, is kasi 'di ba ang title ng palabas ni Netflix is Avatar: The Last Airbender. Ngayon, yung name ng mismong anime is Avatar: The Legend of Aang. So I think yun yung medyo twist kung bakit iba yung the way nila pinlat out yung or parang kumbaga sa banghay ng kwento medyo kakaiba siya kumpara dun sa luma kasi legend na kasi parang yung story na yon parang pinanonood natin, ini-imagine natin pero na parang like nasa third person point of view pa rin. Pero yung Avatar: The Last Airbender parang kunyari nanonood tayo, nakikita natin pero kasalukuyang nangyayari ang mga pangyayari. So tingin ko yun yung isa sa mga reason kung bakit hindi nila completely naging pareho yung title. Ewan ko kung if that makes sense to you guys. Pero, yeah, yun, personal opinion ko lang naman yun about that. And then, meron kasing part sa episode 8. Diba kasi nanonood na ako nung last episode, pero di ko alam, parang ang gulo-gulo naman ito, hindi ko na naintindihan, parang ang layo-layo, ganun. Magrereklamo sana ako. Pero, merong isang importanteng scene kung saan nagkaroon ng epiphany si Aang
about Gyatso, nang sinabi ni Gyatso sa kanya na let go of the past, or parang na-realize niya, sabi ni Ang, let go of the past or I'll never have a future. So, syempre, di naman sobrang malalim pa na pag-ano. Pero I like that quote. Nagustuhan ko siya na tinapon siya dun sa huling part nung palabas kasi it's kind of a I guess, ano ba to? Food for thought din sa atin para maging mas open-mind tayo dun sa palabas. Maganda naman siya in itself. It's just that kung may expectation ka na magiging pareho siya, syempre hindi mangyayari yun. Ganoon naman tayo kapag nagkakaroon ng mga rendition na iba yung mga palabas na pinanonood natin or rendition. I don't know if that's the correct term. Tama bang termino yun para dito? Pero syempre gusto rin nilang mag-rake ng viewers kasi kung pareho lang din naman yung ilalabas nila sa syempre wala nang pareho lang din naman na parehong tao lang din yung makakita. So, syempre pinapalitan nila yung scenario para mas makarelate din lahat ng tao. Oh my God, mag-isa lang ako pero napahaba ko pa ang conversation na to. Ano pa ba? So, yun lang naman. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng original na Airbender, okay lang yun. This is a good to watch. Pero tatandaan nyo lang siguro sa isip nyo na is ibang version to. Kaya baka pag nakikipagkwentuhan kayo sa mga friends nyo na avid fans ng original na ay hindi sila makarelate. Sabihin nyo yung Netflix version ng Avatar The Last Airbender. Hindi yung The Legend of Aang, ha? Okay. So, yun yung disclaimer sa umpisa. Pero, worth it naman. I would say, hindi ko na hinanap yung mga ibang parts, I guess. Kasi nung una, parang hirap naman ito panoodin. Tumigil pa nga ako kasi dun sa part nung parang sabi ko, ay, iba pala to sa Tapos nung napanood ko rin naman, kasi inulit ko talaga yung season 1. Tapos, okay siya. Pero madaming element na parang ang ayoko lang kasi naipasok na siya sa nakalimutan ko pala itong banggitin. Kasi maraming okay. So, una muna, yung nakalimutan ko para i-close ko na siya ng maayos. So, yung isa ko palang nakalimutan na banggitin ay yung madami kasing elemento nung ibang season na naipasok na sa unang season dun sa Netflix version. Siguro, yun lang yung medyo mas nakakalito. Kaya, mainam para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng anime or nakapanood na ng anime na wag na lang natin i-compare. Kasi, talagang iba yung gusto na lang maging flow nung palabas at this time. And last is, again, para dun sa mga hindi pa nakakapanood na hindi naman originally fan ng original na version, The Legend of Aang na anime. Worth it naman siya. It's a fun, if yung mga interest mo is yung mga ganitong mga supernatural, superpowered stuff, then maganda siya panoorin. Hindi ka naman and I like that it's only like 8 episodes. So, hindi siya ganun kabigat kasi minsan may madami, may mas marami pa. So, siguro segue na lang din is Netflix is trying to also catch interest. Ayaw natin ng sobrang habang mga palabas na these days. Kasi syempre, hindi naman sa ayaw natin manood, kundi wala din naman tayong ganong karaming oras. Gaya ko na medyo matagal nakapag-record kasi nga wala din akong free time talaga to do other katulad nito mga extracurricular activities na ganito. Pero ayun, so 8 episodes lang, kaya siyang i-binge. Pwede ka pang mag-skip ng konti kasi hindi naman masyadong nalalayo. Kung for fun, okay lang siya. Kasi meron akong supling. So, pero hindi pa siya pwedeng panoodin siguro ng mga toddlers or mga grade schooler. Pero makaka-relate na ng maayos yung mga parang mga pag grade 6 hanggang and above na mga bata dito. So, yun lang. Pero syempre sa adult, go ahead if you want something to entertain you and interested ka. More on, magiging lang to if ito yung genre ng palabas na gusto mo. So, yun lang. Madrin na mapapahaba ko pala ng ganun kahaba ang konversasyon na ito
po ang usapang ito. Pero, yeah, salamat dun sa mga nakaabot hanggang sa puntong ito na panonood. Sana after this, magkaroon ako ng konting free time para makapag-post pa para sa inyo. And natutuwa ako na nakakausap ko kayo para dun sa mga kahwans natin na talagang nakikinig sa amin na kahit papano. Maraming salamat po guys. And yeah, this is Ati. Di ata ko nakapag-introduce sa simula ng episode. But nonetheless, thank you so much again. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin. Have a wonderful day guys. Stay safe.